Ayan, magandang panonood sa ating lahat. Sa ngayon ay meron tayong i-unbox ngayon. I-unbox natin ngayon yung bagong bili natin na calculator. Ito siya ay actually personal choice ko talaga ito kasi pag bibili ka kasi ng calculator, no, unang-unang mo kasing i-consider dyan is yung paggagamitan. Kung ano yung paggagamitan mo ng calculator. Ako, syempre, mostly kasi paggagamitan ko ng calculator na ito ay sa P6 kaya personal choice talaga ito. And yung presyo niya kasi ay medyo nasa average lang yung presyo niya. Kaya yung functions, compare mo yung function sa presyo niya ay parang kumbaga hindi ka nalugi doon. So ito siya kasi matagal ko na kasi itong ginagamit since nung ako ay nag-aaral pa sa college ay ganito na rin yung version ng calculator na ginagamit ko. Pero ang kaibahan lang yung old calculator ko na ginagamit ay hindi siya naka-solar power pero same function pa rin siya. Ngayon ito siya, i-review natin ngayon ito, i-unbox natin ito. So nakita nyo naman, no, yung packaging niya, talagang napakaganda ng packaging niya. Ayan, puno ng Casio logo. So ito siya, ang kuha natin, scientific calculator FX991ES Plus. Meron din ito siyang version ngayon na yung 991EX. Pero ako kasi ay siyempre sabi ko sa inyo, ang paggagamitan ko nito ay mostly sa physics. So yung functions nito, yung nandito na mga functions ngayon ay swak na talaga siya sa physics na area. Kumbaga lahat na magagawa mo dito kung sa physics. So meron siyang 417 functions tapos yung display niya malaki rin ang resolution, parang nakakuan ka lang, parang nakatingin ka lang sa libro. Kasi nandun yung mga equations pwede mo ma-display yung equation mismo. And then easy menu function. Tapos ito yung na-add lang sa kanya, ito yung bago sa kanya ngayon. Solar niya siya tapos pwede rin siyang EMF, pwede rin siyang solar. Pwede siyang hanggang may araw pa, may calculator ka. And then meron din siyang nadala na website dito. Pwede kang pupunta dito, educasio.com. Dito mo siguro makikita yung mga ibang functions kung paano ginagamit yung mga functions na nandito sa calcu na ito, naka-program dito. Okay? Sige, unbox na natin ito. Paano ba ito i-open? Ito. Ayun, yung packaging niya naka-bubble wrap. Ayan, fix na fix, naka-bubble wrap siya. And ito yung laman ng package natin. Meron siyang tatlong user guide. Bakit tatlo? Okay. Nakakuan siya. Nakasulat siya sa iba't ibang, may tatlong languages dito. Ito may Arabic. Ano ba ito? Hindi ko alam kung anong language itong isa. Ayan. And syempre meron tayo ditong English user guide. Ayan. So FX570ES Plus at saka FX991ES Plus ay pareho lang sila ng guide pareho lang sila na ginagamit ng user guide. Kaya lang ang advantage lang ng 991ES ay solar siya. Yung 570ES hindi siya naka-solar. Ito solar na ito. Ayan, so nandito yung user guide. Importante ito masyado. Wag niyong walain ito. Kasi usually pag bumibili tayo, wala na tayong pakialam, no, sa user guide natin, lalo na pag kabisado na natin yung product. Pero sa akin importante ito masyado kasi marami kasi mga functions dito. Yung last na calculator ko dati ay nanghinayang ako kasi na misplaced ko yung user guide. Kaya hindi ko masyadong magamit yung mga ibang functions kasi hindi ko na ma-remember yung paano siya i-program paano siya pindutin sa calculator. But as of now, ito siya. Meron na tayong user guide ngayon. Hopefully hindi na ito mawala. So nandito, importante masyado ito. Wag niyong walain ito kasi nandito yung mga functions. Tinuturo niya dito kung paano pindutin para sa calculator. Halimbawa gusto natin ng metrics. Kung mag-add tayo ng mga metrics, ayan. Paano natin i-multiply or paano tayo mag-program ng metrics sa ating calculator, nandito lahat. Kung gusto natin ng mga constant value, paano natin makita yung constant value sa calculator, nandito lahat. Ayan. So meron siyang user guide. Made in Thailand itong Made in Thailand itong calculator natin. Ayan.
So alam niyo naman pag Thailand, kwan yan, solid yan. So ito yung calculator natin. In terms of body build, compact na compact. Ayan. Casio, meron siyang logo na Casio dito sa cover niya. So compact na compact. Ayan. Ito yung isa sa mga tinitignan ko pag bumibili ako ng mga gamit, is yung unang-una is yung body build niya. Kumusta yung body build? Gusto ko kasi yung wala masyadong sagabal na nakakuan diyan. Ayan. So in terms of body build, napakaganda ng body build niya. Kita niyo naman yung cover niya, oh, kapit na kapit yung cover niya. Ayan. Open natin. Ayun. So ito yung itsura niya. Ayan. So pag ilalagay natin dito yung cover niya, ayun. Kung naririnig nyo, meron siyang parang lock. Ayan. Ayan, meron siyang parang lock. So hindi siya storbo, hindi siya sagabal sa atin kung meron tayong sinusolve na problems. Kasi minsan yung calculator na walang lock ang kanyang cover, di mo alam sa dami ng ginagawa mo, sa dami ng kinocompute mo, natataranta ka na, minsan nakakalimutan natin yung cover, minsan na kahit saan na natin na ilalagay. Pero ito, fix na fix yung cover niya, oh. Ayan. Ayan. So wala. Ayan, napakaganda ng body build niya. So ito siya, meron siyang solar panel dito. Big sabihin nito, hanggat meron siyang nadidetect na light ay hindi tayo mauubusan ng karga. So pagdating sa display resolution, napakaganda ng display resolution niya. Ayan, malaki rin yung screen niya, malaki yung size ng screen. Dito sa keypad naman, tignan niyo yung keypad niya. Usually pag bumibili rin ako ng ganito, i-check niyo muna yung kanyang body, yung external niya. Ayan. Tignan mo kung walang natatanggal diyan ng mga keyboard, keypad. Tignan mo kung walang kwan diyan, walang may defect na kwan diyan. Keypad. So in terms of keypad, napakaganda ng kanyang keypad, very fixed. Ayan, oh. Kung naririnig niyo yung tunog niya, crispy masyado. Ayan. So napakaganda ng kanyang pagka-build ng kanyang keypad. Ayan. So try natin ito i-on. I-on natin. Ano bang nakalagay dito? Ito. Bakit personal choice ko siya na calculator? Kasi ito, kung nakikita nyo dito sa cover niya, meron siyang mga scientific constants. Itong mga scientific constant na ito, magagamit nyo lang ito sa physics. Sa physics lang ito nagagamit ito. Wala ito, hindi nyo ito kailangan sa mga subject na mathematics yan. Kasi sa lahat ng constant dito ay sa physics lang at saka chemistry. Chemistry pwede rin. Physics at saka chemistry, gamit talaga ito. Since college ako, ito yung nagsasave sa akin. Hindi mo na kailangan kasi allowed kami dati gumamit ng ganito. Depende sa kung anong calculator ang kaya mong bilhin. Allowed kaming gumamit dati. So ito, advantage talaga ito pag estudyante ka, tapos nasa physics class ka, hindi mo na kailangan ito i-memorize. Hamakin mo 40 constant. Ay ito. Pag i-memorize mo yung 40 na constants, nako, kakaloko yan. Mass of electron pa lang na i-memorize mo, napakahaba na yan. While dito, ayan, pipindot ka lang dito ng function niya, ibibigay niya sa iyo yung constant value na yan. And meron din siyang metric conversion or unit conversion ito. Nakalagay na rin kung paano siya gamitin. Paano mo halimbawa kailangan mong mag-convert ng from inch to centimeter, nandyan na rin. Ayan. So 40 yan siya, 40 unit conversions yan siya, yung mga common units natin. Up to calorie to joule, nandyan. Joule to calorie, degrees Celsius to degrees Fahrenheit, etc. Ayan. So ito, kaya nga gustong-gusto ko siya sa area na physics kasi itong nasa cover niya, talagang gamit na gamit talaga yan sa field ng physics. That is why personal choice ko siya. Ayan. Kung nakikita natin ito, try natin i-on yan. O, yung display niya, napakaganda ng display niya. Ayan. Napakaganda ng display niya. Klaro masyado. Napakaklaro. Ayan. Ayan. So, kitang-kita mo. Lumalabas talaga yung equations. Ayan, oh.
Logarithm, ayan. Log, yan. Napakaganda ng display niya. Pwede natin ma-adjust yung display niya, walang problema diyan. Kung ayaw mo nang masyadong dark yung text niya, pwede mong i-adjust yung kanyang text. Pwede mong i-light yung text niya. Pwede mo rin siyang i-dark. Meron yan siyang setup dito. So, ang titignan natin ngayon, papakita natin i-check natin ngayon kung hindi tayo na scam. So, titignan natin kung original yung FX991 ES natin. Although alam naman natin dito no sa user guide kanina na made in Thailand siya. Made in Thailand. Pero i-check pa rin natin. So para ma-check natin kung original yung calculator natin, titignan natin yung kanyang function sa software. Titignan natin yung bilis ng kanyang response. So para ma-check yan siya, unang-una natin gagawin is ganito, Shift Mode 7 on. Ulitin natin, Shift Mode 7 tapos on. Sabay-sabay yan siyang pindutin. Pwede mong pagsabay pindutin yan. Shift Mode or Shift plus Mode plus 7 plus on. So, meron diyang lalabas diagnostic press AC. A matter of seconds, mawawala yan pag hindi mo pinindot yung sabi niya. So I think 3 seconds siguro. Yan, Shift Mode 7. Pag hindi mo pinindot, pag wala kang pinindot na another command dyan, mawawala yan siya in just a matter of seconds. Ayan. So, check natin. Shift Mode 7, tapos on. And then, punta tayo dito. Press natin yung 9. Makita nyo to, yung dark area dyan. Makita mo dyan lahat-lahat ng mga functions niya. Oh. Nag-appear dyan sa may taas. I don't know kung nakikita ninyo. Ayan, yung dito. Sa taas ng display niya. Ayan. Yan yung mga functions niya. And, press natin yung shift, mawawala yan, mag-clear yan siya. And then press natin again yung isang shift pa. Ayan, and then press pa natin ang shift. Press pa ulit. Press hanggang sa lumabas yan. Pag lumabas yan, stop mo muna, hayaan mo muna siya na mag-load. Ayan. So naglo-load na siya hanggang sa, sabi niya dito, read okay. Tapos pag lumabas na yung press AC, that's the time na pwede na tayong mag-press ng AC. Try natin, press natin yung AC natin. Ayan, ito na yun. Pwede natin ma-adjust yung contrast niya. Pwede mong i-adjust ng 10. Halimbawa, ayaw mo na masyadong dark. Pwede mo yan siyang, yan kung napapansin nyo. No? From lighter to darker color. Ayan. So, dito lang tayo sa 10H. Yan kasi yung, yung default setting niya yung 10H. So, pwede mo pa yan. Kung nasa labas ka, medyo masyadong malakas yung brightness ng sunlight. So, pwede mo pang increase yan. Increase yung contrast niya. Ayan. So pwedeng i-increase yan. Dito lang Dito mo lang pipindutin. So dito lang tayo sa 10. Ayan. And then pag pinindot mo pa ulit yung AC, lalabas itong double zero dito. Yang double zero na yan. Yang double zero na yan, yan yung kailangan natin. Yan yung kailangan natin na makita natin dyan na lumabas. So gagawin natin dyan, itatest natin yung response ng kanyang keypad, yung kanyang system mismo. Titignan natin yung response niya, bilis ng response. Pag functional, malaman mo pag original yan kasi functional lahat ng button dito. Yung keypad niya dito, functional yan lahat. Kahit saan ang pindutin mo dyan ay functional lahat. So sige, try natin. Una, pindutin natin yung shift. So 1. Ayun. Ikuan muna natin sa ating camera para makita. Ayan. Pindutin natin yung shift. So, 1 na siya. Then, alpha, 2. Tapos, pindutin natin yung up arrow. Tapos, right arrow. Tapos, mode. Ayan. And then, calc. So, habang pinipindot natin yan, kung napapansin nyo, kinakount niya yung bawat pinipindot natin dyan. So, number 6 na tayo. Pindutin natin 7. Tapos, left arrow, down arrow, tapos pindot natin itong inverse sign dito. And then, ayan. So, pag napindot na natin yan lahat, titignan natin ngayon yung kanyang bilis ng response. Bilis ng response ng kanyang system. So, mula dito, i-slide ko lang yung kamay ko dito. Pag slide ko ng kamay ko, dapat lahat ng napindot ko na buttons dito, yung keypad niya dito, dapat makount niya lahat yan. So, pag hindi niya na-count, sumipyat at hindi niya na-count, that means may something sa calculator na yan. May something sa system ng calculator ninyo. Kung sinabi sa inyo na original yan, it's time for you to
Think, no? Pag-isipan mo mabuti kung gusto mong bilhin yan. Ayan. So, mula dito, i-slide ko lang yung kamay ko. Papansinin nyo, 11 yan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, dapat mag-end siya ng 17. Slide natin. Ayun, nag-end ng 17. Ayan, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, dapat mag-end siya ng 23 dito. Next. Ayun, nag-end ng 23. So, ituloy-tuloy na natin yan. Ayan. Tuloy-tuloy na natin yan. And test okay, reset all, press AC. Ayun na yun. Ibig sabihin, pag nagawa ng calculator mo yon or pag dumating ka sa itong dialogue na ito na text, that means successful yung test ng calculator mo and pwede mo nang bilhin yan kung kursunada mo talaga kasi hindi siya peke. Original yan talaga. And then, press mo lang yung equals para bumalik na siya. And shift mode tapos 9 i-reset lang natin. Shift 9 3 equals para ma-reset natin. Ayan. So dito sa mga functions hindi ko muna gagalawin yung mga functions niya lahat kasi separate video natin yan. Ang kuwan lang natin dito is unboxing tapos titignan natin kung original yung calculator o hindi. Pasilip lang sa mga functions niya ito nandyan. Meron siyang complex, meron siyang stat, equation, table, base, and tapos matrix, vector. Vector, gamit na gamit yan sa physics, yung vector na yan. Ayan, statistics, meron din siyang statistics tree. Ayan, mga regression. Ayan, number of regression. Ayan, mga regressions. So, marami dyan. Matrix, meron din siyang matrix dito. Ayan, matrix, ayan. 6 matrix. Matrix A, matrix B, matrix C. So, meron din siya number of dito, columns and rows dito. Depende sa'yo. And meron din siyang equation. Yan. Yung pinagkakuan natin, yung pinaka-popular sa atin na equation dito, ax squared plus bx plus c squared. As c is equals to 0. Pero hindi muna natin gagalawin yan kasi separate video natin yan. So, ganun lang yung proseso natin para sa mga estudyante na gustong bumili ng calculator nila. Unang-unan yung iisipin kasi kung tatanungin nyo kung ano ang pinakamagandang calculator or yung masuggest ko na calculator, ang sasabihin ko lang sa inyo ay depende sa paggagamitan nyo. Depende. Kung engineering student kayo, syempre, mga higher mathematics yan, nandyan sa engineering. So, pwede mong gamitin itong Casio kasi itong 991ES Plus kasi kayang-kaya naman niya yung functions kasi meron naman dito mga integrals, derivatives. Yan, mga integrals, derivatives, meron dito. Pero, meron pang medyo kuan pa dito kumbaga yung higher version nito 991 FX 991 pa rin siya pero EX siya. Ito naman is ES. Yung EX graphical 'yon. Meron siyang QR code na pwede mong ma-view yung mismong graph makita mo yung solution tapos yung graph pwede mong ma-view yung graph. Ipapakita niya yung graph using QR code. Pero medyo mahal din 'yon. Mas mahal 'yan dito. Pero kung budgeted lang yung kwan mo, ito, kayang-kaya na ito. Na-survive ko yung kwan natin, area natin, field of specialization natin na itong calculator na ito ang ginamit ko. Yung old version ng calculator. So, very powerful ito na calculator. Ayan, ang advice ko lang kung bibili kayo ng calculator, depende sa paggagamitan. Pero itong calculator na ito, overall, talagang kayang-kaya na niyang gawin yung mga higher mathematics. Ayan. Kung itatanong niyo yung presyo, no? Yung presyo, mura lang ito. Kayang-kaya naman natin bilhin niya. Nasa 1,500 lang or almost 1,600. Yun yung presyo niya. Meron ka ng ganito yung compact masyado na calculator. Ayan, maraming salamat and subscribe kayo sa ating channel. Ayan. Keep safe everyone and God bless.